Paano ba tayo makapagtanim ng talong ng bilis lumaki at iwas insekto? Lalo na sa mga baguhan, para iwas lugi at pagkadismaya. Pero bago natin ganap na simulan, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutang taliman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod ko tong video. At kung sa tingin nyo makatulong ito sa kapwa natin magsasaka, pakishare rin sa iba. Marami pong salamat. Kadalasan sa pagtanim natin ng talong, nakaranas tayo ng mabagal na paglaki. Lalo na kung nagtanim tayo sa lupang hindi maganda. Tulad nitong tinaniman ko maraming bato, kaya naasahan ko na ito hindi maganda ang kanyang paglaki. Kaya kung wala akong gagawin na paraan dito, baka hindi ito lumaki at mamunga. Kaya ang ginawa ko po dito nung binutasan ko, yan po, binubutasan na po natin. Para po pagtaniman, naglagay mo tayo ng organic fertilizer na vermicast na may kasamang lupa galing sa basurahan. Dahil hindi naman po ito magiging sapat sa kanyang paglagay, naglagay po tayo ng organic fertilizer na dupos. Nakakatulong po ito para mabilis lumaki yung mga tanim nating halaman. Dahil mayan po sa phosphorus, pinapaganda niya yung ugat ng halaman kaya mabilis lumaki. Ganito po yung dupos. Ang NPK niya 0-20-0. 0 yung nitrogen niya kaya wala siyang nitrogen. 0 din yung potassium niya kaya wala siyang potassium. Ang meron lang sa kanya yung phosphorus. Ang ginagawa ng phosphorus sa halaman, pinapaganda niya yung kanyang ugat kaya bumibilis itong lumaki. 100% na natural na phosphate ito, kaya maganda rin po ito sa mga nag-organic farming. Ganyan pang una kong ginagawa para mabilis lumaki ang tanim kong talong. Kapag nilagyan ko lang ng dupos, tatabunan ko lang ng konti yung dupos, saka ko palang itatanim yung talong. Kaya mabilis siyang lumaki at hindi nababansot kahit pangit yung lupang pinagtaniman natin, kahit mabato at mabuhangin. Isa pa sa kadalasang problema natin sa bagong tanim na halaman, bata pa lang yan, inatake ng iba't ibang klaseng insect. Isa na nga dyan yung shoot borer, dahil wala pa namang bunga, kaya wala pang fruit borer. Pero kadalasang umatake ang shoot borer kapag malapit na siya mamulaklak at mamunga. Isa pa sa kadalasang umatake sa bagong tanim na talong, itong leaf miner. Kadalasan nga yung unang dahon pa lang niya, inatake na nila. Ang palatandaan na inatake ng leaf miner ang matanim nating talong, meron tayong makitang guhit sa dahon ng tanim nating talong. Leaf miner po ang dahilan yan. Kapag napabawayan po natin ng leaf miner sa tanim nating talong, halos mamatay na yung mga dahon niya. Na nagiging dahilan kaya matagal lumaki ang mga tanim nating talong. At kung hindi natin maagapan, baka patay yung tanim nating talong mamatay. Ang pangatlong insekto na umatake sa bagong tanim na talong, itong spider mites. Kapag umatake ang spider mite sa bagong tanim na talong, kadalasan itong bumabagal sa kanyang paglaki. Ang palatandaan na iatake ng spider mite ang tanim nating talong, nagkakaroon ng spot yung mga dahon niya. Ang isa pa sa palatandaan na iatake ng spider mite ang tanim nating talong, meron siyang sapot sa talbos niya at meron kang makikitang maliit na insekto. Meron din naman na sa ilalim lang ng dahon. Doon mo makikita yung maliliit na gagamba at mga sapot. Ang mga pangkaraniwan pang insektong umatake sa bagong tanim na talong, kaya bumabagal ang kanyang paglaki, pamumulaklak at pamumunga. Dahil yan sa aphids na pangkaraniwan nakita sa ilalim ng dahon ng talong. Pati rin itong mealybug at whitefly. Yan po yung mga pangkaraniwang insektong umatake sa mga bagong tanim na talong. Meron din mga insekto na kumakain sa ugat sa mga bagong tanim na halaman, kaya ito namamatay. Ang ginagawa ko naman dyan para hindi maatake ng insekto yung bagong tanim na halaman, tulad ng lahat ng nabanggit natin, na leaf miner, spider mite, shoot borer, aphids, mealybug at whitefly. Pati na rin sumisira sa ugat. Meron akong ginagamit insecticide para mapuksa ang mga ito. Ito ang ginagamit ko insecticide para hindi makapanira ang mga insektong ito, Furadan. Ang paraan naman ng paggamit ko dito, kapag nagtanim na akong talong, sinasabay ko nitong ilagay. Ilalagay ko mismo ito sa ugat. Ang sukat naman na ginagawa ko dito, dinadakot ko lang yung tatlong daliri ko. Kung ano yung makukuha niya, yun ang ilalagay ko. Kaya napakatipid lang itong gamitin. Ang bisa naman niya, umabot siya ng 21 days. Kaya matagal ang proteksyon niya sa bagong tanim na talong. Ang Furadan pwede lang itong gamitin kapag wala pang bunga ang mga tanim natin. Huwag na po natin itong gamitin kapag namumunga na yung mga tanim natin, kasi masyado mahaba ang bisa niya. Kaya napakainam itong gamitin sa mga bagong tanim na halaman. Dahil mula ugat, protektado ang halaman sa insekto. Kaya sa paggamit ko ng dupos at Furadan, lumalaki ng maayos ang mga tanim kong talong. Dahil lumalaki sila ng malusog at walang insekto. Dito na nagtatapos yung video natin.
Pero bago ko lubusang tapusin kung bago ko pa lang sa ating channel, huwag mo sana kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.